Si Haruka Weiser ay isang estudyante sa University of Texas na may matayog na pangarap. Ngunit matapos mag-iwan ng mensahe sa isang kaibigan na siya ay pauwi na ng bahay, ay bigla na lang itong nawala. Bigong magpakita sa klase sa sumunod na araw kung kaya't nagdulot ito ng pag-aalala sa buong campus. Matapos ang pagsusumikap sa paghahanap ay nadiskubre ang nakakakilabot na trahedya at nakakatakot na individual. Si Haruka Weiser ay ipinanganak noong June 20, 1997 sa Portland, Oregon. Siya ay may mapagmahal na ina na si Yasuyo at amang si Thomas at dalawang kapatid na si Nayumi at Noboru. Si Haruka ay mula sa American-Japanese family. Natagpuan niya ang kanyang pagmamahal sa ballet noong siya ay grade 6 pa lamang at ngayon ay nag-major sa teatro at sayaw. Siya ay nag-i-enjoy sa kanyang oras sa universidad at naging maayos ang kanyang unang taon dito. Noong April 3, araw ng Linggo 2016 ay tumawag si Haruka sa kanyang kaibigan na si Sylvia ng 9:30 ng gabi. Nang gabing iyon ay natapos na niya ang klase at tumawag lamang si Haruka upang ipaalam sa kanyang kaibigan na siya ay pauwi na. Walang kamalay-malay si Haruka na may isang taong may nakakakilabot na intensyon na nanonood sa kanya. Kinabukasan noong Lunes ng April 4, 2016, ang pulisya ng Texas ay nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa isa sa mga kaibigan ni Haruka. Nag-aalala ang kaibigan dahil hindi na siya nakabalik sa dorm pagkatapos ng kanyang klase noong nakaraang gabi at ngayon ay hindi na siya sumipot sa klase ng Lunes ng umaga. Nagbigay ng maikling paglalarawan ang kanyang kaibigan kung ano ang suot ni Haruka noong huli nilang itong makita. Nakasuot siya ng itim na damit at Doc Martens shoes at dala ang isang kulay asul na duffel bag. Sa loob ng bag ay isang MacBook computer at ilang mga papel ng college coursework. Noong Martes ng ika-5 ng Abril ay wala pa ring balita sa Universidad ng Texas, kaya't ang mga pulisya ay nagsimulang maghanap sa lugar kung saan siyang madalas dumaan. Inikot nila ang Ether Harbin Alumni Center sa campus. Sa likod lamang ng venue na ito ay may Wallow Creek at doon nila natagpuan ang labi ng isang babae na tugma sa paglalarawan ni Haruka. Ang katawan ay hubad at nagpakita ng mga palatandaan ng matinding trauma. Pagkaraan ng 2 araw, ang bangkay ay nakumpirma na si Haruka. Ang katawan ay natatakpan ng mga pasa, isang tao ang sumakal sa kanya, at kung saan siya nakahiga ay may isang bato na natatakpan ng dugo. May humawak sa kanyang ulo, at paulit-ulit na inuntog ang kanyang ulo sa bato. Tila pinuwersa ito at wala namang pinsala ang mga kamay ni Haruka na nangangahulugang hindi niya sinubukang lumaban o hindi niya magawang lumaban. Ang umatake ay kumuha ng mga stick mula sa lugar at inilagay ito sa ibabaw ng kanyang katawan sa pagtatangkang itago siya. Ang mga bagay na huling nakita kay Haruka ay hindi natagpuan. Gayunpaman, sa pinangyarihan ng krimen ay nakakita sila ng isang pares ng salamin. Ang balita ng pagpatay kay Haruka ay nagdulot ng matinding takot at kalungkutan sa mga estudyante ng buong campus. Dahil dito ay hinikayat silang maglakad ng magkakagrupo sa campus. Ang karumal-dumal na krimen na ito ay masusing inimbestigahan at sinuri ang mga surveillance camera mula noong ika-3 ng Abril sa ruta na madalas dinadaanan ni Haruka. Sa footage, 9:20 ng gabi ay makikita ang isang kahina-hinalang lalaki na nakasuot ng salamin sa isang bisikleta na nagtatangkang buksan ang pinto ng isang van. Noon ay makikita ang isang babaeng nakaitim na naglalakad patungo sa isang loony center. Pinagmamasdan ng kahina-hinalang lalaki ang babae habang dumadaan siya pagkatapos ay ibinaba niya ang kickstand ng kanyang bisikleta at may dinukot sa kanyang bulsa sa likod at naglabas ng isang makintab na bagay. Pagkatapos ay sinimulan niyang sundan ang babae. Sa susunod na pagkakataong makita ang lalaki sa kamera ay sa 11:47 ng gabi ay naglalakad siya sa tabi ng bisikleta. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala siyang salamin at bitbit na niya ngayon ang isang bag. Ang bag ay tila isang asul na duffel bag. Ang taong nasa footage ay naging suspect
at ang footage ay inilabas sa publiko sa pag-asang may makatulong upang makapagbigay ng impormasyon. Mabilis na nakatanggap ang mga pulis ng tip mula sa Austin Fire Department at nagbigay ito ng ilang impormasyon upang matukoy ang taong nasa likod ng krimen. Sinabi nila sa pulisya na noong ika-4 ng Abril ng araw ng pagkawala ni Haruka, ang mga bombero ay ipinadala sa isang abandonadong gusali. Doon, natagpuan nila ang isang 17 taong gulang na walang tirahan na nagsusunog ng ilang mga gamit. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis at nakilala ang lalaki na si Michael Craner. Sinabi sa kanila ni Michael na siya ay isang 17 taong gulang na homeless, kaya't dinala nila ito sa isang youth shelter. Kinuha ng fire service ang bisikleta upang itabi. Ang ilan sa mga bombero ay nakilala ang lalaki sa CCTV footage at nakilala din nila ang bisikleta. Kinumpiska rin ng pulisya ang kanyang mga gamit na kinabibilangan ng isang backpack at isang asul na duffel bag. Dahil nagsimula na siyang magsunog ay ininterview siya ng mga pulis sa kanilang sasakyan. Suot ni Michael ang parehong damit ng lalaking nakuha sa CCTV footage. Kinuha ng mga investigador ang larawan ng asul na duffel bag at ipinakita ito sa ilan sa mga kaibigan ni Haruka. Nakilala agad ng mga kaibigan ang bag na pag-aari ni Haruka. Pagkatapos ay nagpunta ang mga investigador sa inabandunang gusali kung saan sinusunog ni Michael ang ilang mga bagay. Natagpuan nila ang lugar kung saan naroon ang apoy at kabilang sa mga abo ay natagpuan nila ang isang notebook na may college coursework at isang Doc Martens shoes. Ang sapatos ay pareho ang laki at style na suot ni Haruka. 3 araw lamang matapos matagpuan ang kanyang bangkay noong ika-8 ng Abril ay inaresto ng pulisya si Michael sa youth shelter. Nang tiningnan nila ang bag ay nakakita sila ng isang MacBook na may sticker ng Portland. Nabanggit ng ina ni Haruka sa mga pulis na mayroong sticker nga ng Portland ang MacBook ni Haruka. Nakakita rin sila ng mga damit at jacket na tumutugma sa suot ni Haruka. Sa isa sa mga bag ni Michael ay natagpuan nila ang mga guwantes, lubid at kondom. Ang ebidensya ay malakas na nagtuturo kay Michael at ngayon ay inakusahan ng first-degree murder. Sinabi ni Michael sa mga investigador na hindi siya ang responsable sa brutal na pagpatay. Sinabi niya na natagpuan niya ang bag na may laptop at kung bakit siya nasa campus ay sinabi niyang natuklasan niya ang isang storage room. Ang pinto ay nakabukas at siya ay nanatili doon hanggat maaari at umaasa na walang sinuman ang makahuli sa kanya doon. Nagsimula ang paglilitis noong ika-11 ng Hulyo 2018. Sinabi ni Michael na siya ay hindi nagkasala at naging kakaiba ang mga bagay nang magkwento siya tungkol sa kanyang maagang buhay. Ipinaliwanag niya sa korte na siya ay inabuso ng kanyang ina dahil dito ay inilagay siya sa pangangalaga ng kanyang lola. Sa kanyang pagkabata ay sinabi rin niyang madalas siyang binubugbog kung kaya't ang Child Protection Service ay inilagay siya sa pangangalaga ng kanyang auntie. Hanggang isang araw ay nag-impake siya ng mga gamit at nag-hitchhike ng higit 300 milya patungong Austin. Sa panahon ng paglilitis ay nagsalita siya tungkol sa kanyang buhay sa high school at nagsimulang tumawa nang naalala ang isang beses na maaresto ng mga pulis dahil sa pagnanakaw ng isang pares ng sapatos mula sa Walmart. Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa kung paano siya madalas makipag-away sa panahon nang siya ay nag-aaral. Sinabi niya na ayaw niya ng mga karahasan, kaya't sinubukan niyang iwasan ang pakikipag-away. Pagkatapos ay ipinakita ng mga prosecutor ang ilang kakaiba at nakakagambalang ebidensya. Natagpuan ng mga investigador ang isang tablet na nasa pag-aari ni Michael. Sa tablet na ito natagpuan nila ang isang dokumento na pinamagatang Enchanting Eyes. Nakasaad sa simula ng dokumento ay ang babasahing ito ay para lamang sa mambabasa na edad 18 years old o mas matanda pa na gusto ang mga kwento tungkol sa sex, mga dugo, at rape. Pagkatapos ay ipinakita ng mga prosecutor ang nakuhang journal na mayroong sulat kamay ni Michael. Naglalaman ang journal ng mga sexual graphic. Ang isa sa mga sinulat ay pinamagatang Derapigan Wrong,
Ang kwento ay tungkol sa isang tao na pinilit ang kanyang sarili sa isang babae, at nakadetalye kung paano sumigaw ang babae ng ilang beses para humingi ng tulong. Ang mga tao sa loob ng korte ay naging hindi komportable nang marinig nila ang mga sinulat. 2 piraso ng ebidensya ang iniharap sa courtroom. Isang pares ng salamin na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen at makikita rin sa CCTV footage. Ang lalaki sa footage ay may suot na salamin at pagkatapos ay sa susunod na makita siya sa kamera ay wala na siyang suot na salamin. Nahanap ng prosekusyon ang isang store manager mula sa isang IMAT Express. Nagpatotoo ang store manager na talagang ibinenta niya ang parehong frame at lens prescription kay Michael. Itinanggi niya na binili niya ang mga ito, pagkatapos ay ipinakita ang pangalawang ebidensya. Ipinakita ang ilang buhok na pag-aari ni Haruka na natagpuan sa isang t-shirt sa mga gamit ni Michael. Ang buhok ay 99.9% na tugma na kay Haruka. Sa buong paglilitis ay sinabi ni Michael na wala siyang nakitang babaeng naglalakad ng mag-isa noong gabing iyon at itinanggi na siya ang kumitil sa buhay ni Haruka. Noong ika-20 ng Hulyo 2018, si Michael ay napatunayang nagkasala ng capital murder at sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Dahil 17 taong gulang pa lamang si Michael nang mangyari ang krimen, ay nakaligtas siya sa parusang kamatayan. Marami ang nagsasabi na kung hindi nahuli si Michael, ay maaaring gawin niya itong muli. Sinabi ng ama ni Haruka na nagkaroon siya ng ginhawa sa katotohanang hindi na siya makakapangbiktimang muli. Dahil sa nangyaring ito, ang universidad ay gumastos ng $13 milyong upang dagdagan ang mga ilaw at security camera sa pag-asang maiwasan ito na mangyari muli.